Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, good news muna tayo para sa Pilipinas, ha? Inaprubahan o nag-grant po ng presiding officer, Chis Escudero, o ng impeachment court as a whole, ito pong motion ng prosecution, ng House Prosecution Panel, na isubpina ang bank at tax records ni Sara Duterte. Uy! Anyari! Hindi po nagwagi ang prosecution dito, sa totoo lang. Kasi hindi naman ito laban ng prosecution eh. Nagwagi po ang taong bayan dito. Dahil makikita na natin, finally, kung totoo ba, itong mga bilyones na naglabas-masok sa bank accounts ni Sara Duterte. At kung totoo yan, nabayaran po ba yung mga taxes niyan? And finally, meron bang ill-gotten wealth? Meron bang unexplained wealth? Hindi maipaliwanag na yaman. Malalaman natin yan kapag binuksan na itong bank at tax records ni Sara Duterte. Congratulations agad para sa taong bayan. Hindi lang sa prosecution. Bagamat ang prosecution ang nag-request niyan, taong bayan po ang nagwagi sa usapin na ito. Okay. Kasi may mga DDS, may mga nababasa tayo, no? Ang sinasabi nila, unnecessary, unconstitutional, o labag daw po sa batas, yung pagbubukas na yan sa bank records ni Sara Duterte, dahil supposedly yan po sakop ng privacy law, yan po sakop ng bank secrecy law, dapat hindi po buksan yan. Kailangan lang natin i-remind yung ating mga DDS na nanonood, no? Ito pong pagbubukas sa bank records at sa tax records ni Sara Duterte, hindi po yan trip-trip lang. Yan po ay may batayan. Number one, isa po yan sa articles of impeachment, itong unexplained wealth. Hindi maipaliwanag na yaman ni Sara Duterte. At ang magpapatunay yan kung totoo ba na merong yaman na hindi maipaliwanag, yung mga bank transactions and yung tax records. Actually, pabor din yan sa kampo ni Sara Duterte. Kasi kung wala talaga siyang itinatago, mapapahiya ang prosecution, ako mismo mapapahiya, yung media mapapahiya, at yung iba pang mga kritiko, particularly po si Trillanes, mapapahiya. Hindi naman pala totoo eh. All of these issues are false. Yun naman pala eh. Tingnan nyo, ilang taon ninyong binakbakan si Sara Duterte, puro kasinungalingan lang pala yung sinasabi ninyo na may ganyang billion of pesos na transaction sa kanyang bangko. Diba? Favorable po ito kay Sara Duterte. Hindi lang ito pabor sa prosecution. Favorable din kay Sara Duterte. Yun ay kung wala po siyang tinatago. Yun yung malaking tanong dyan. Meron ba siyang tinatago? Kung meron, lugi talaga siya dyan. Pero kung may tinatago siya o kung wala siyang tinatago, pabor na pabor sa kanya yan. Makikita ng taong bayan. Mga DDS, even yung mga DDS, once na makita ninyo na billion talaga yung mga pumapasok sa kanyang bank account, pagdudahan nyo. Pagdudahan nyo. Alam nyo kung bakit? Yung portrayal nila sa media, simpleng tao si Inday Sara Duterte. Hindi sila maluho. Simple lang. Pero paano may papaliwanag yung bilyones na naglalabas-masok sa bank accounts? Ka-coffee naman eh. Para ka namang bago eh. Negosyante yung asawa, abogado yung asawa. Okay, sige. Kumikita ng ganyan, billions of pesos. Ang tanong dyan, binabayaran niya ba yung tax? Yung corresponding taxes niyan? Yung income tax, binabayaran pa. Yun ang ibabangga mo sa tax records. Kaya, sabi ko nga, tapos na ang boxing. Sa nangyari kanina, talagang tapos na ang boxing. Kasi, ang Anti-Money Laundering Council mismo, AMLC, kinumpirma nila na may mga reported transactions, bank transactions na above 500,000 itong si Sara Duterte. Yan po yung lumabas na sa clarificatory hearings ng House of Representatives. Nakita na po natin yan. Kumbaga ito ay part 2. Sabi nila, hindi naman kasi legal yung ginawa dyan sa House of Representatives. O ito na yung pinaka-legal na hinahanap ninyo. Yung impeachment court. Natatawa nga ako eh. Kasi, remember yung inutos ng impeachment court, no? Natatandaan niyo yon, inutos ng impeachment court na isauli yung green box na yan. Kasi turn over po yan ng House of Representatives sa Senado. Yung sealed box na yan, sealed green box na yan. Turn over po yan sa Senado. Tapos first few days pa lang bago ata yan, bago mag-trial kay Sara Duterte, inutos po yan ng Senado na ibalik po yan sa BIR. Hindi namin kailangan yan. Kasi wala kaming papel na panghawakan yung mga dokumento na yan. Remember yan? Tatandaan niyo po yan? Nasabi ko rin yan sa previous vlogs ko.
kung bakit ipinasauli yan through Chis Escudero, definitely, no, siya ang presiding officer. Bakit pinasauli sa BIR that time? Kasi wala po silang legal na batayan na under their custody yung dokumento na yan. Wala silang batayan eh. Bakit they are in possession of that document? Wala silang batayan. Ngayon meron na. Kasi may motion na grantang impeachment court. Kaya pwede na po nila hawakan at buksan itong mga dokumento na to. Kaya i-ready nyo yung mga mata ninyo. I-ready nyo. Magugulat tayo sa bilyones na transaction sa bank accounts ni Sara Duterte. Ihandaan nyo po yung yung mata ninyo. Hindi nagsisinungaling si Trillanes kasi na-confirm na po yan ng AMLC, ng Anti-Money Laundering Council. Teka, may babasahin ako sa inyong portions ng article sa Bilyonaryo News Channel, no? Okay. The Senate Impeachment Court grants prosecution's request to subpoena the bank records and Anti-Money Laundering Council records of Vice President Sara Duterte and her husband, Mans Carpio, saying the documents are relevant to the impeachment case and can be clearly identified. So wala na pong duda ha, relevant, that's the keyword, no? Relevant po itong mga dokumento na ito, itong bank records na ito, itong report ng Anti-Money Laundering Council. May batayan po kung bakit kinakailangan itong buksan. Wala na pong doubt dyan. Again, ang may ruling po dyan, ang impeachment court. So kahit tumakbo pa kayo, yung kampo ni Sara Duterte, definitely they will do all the legal remedies. They will look for technicalities. Kahit tumakbo pa sila ng Korte Suprema, wala na pong magagawa yung pagtakbo sa Korte Suprema. Kasi remember, tanging ang impeachment court lamang, ang Senado, ang pwedeng mag-try o mag-conduct ng trial sa impeachment case, hindi ang Korte Suprema. So wala na pong bearing yan. Kaya tapos na talaga ang boxing dito. Escudero said, the request is not a fishing expedition. Kasi alam mo ang side ng legal counsel, ng defense, sinasabi nila po ito ay fishing expedition. Ano ibig sabihin ng fishing expedition? Kumbaga, wala ka pa talagang ebidensya, gusto mo mangyari yung proceedings na yan para makakuha ka, makapangmingwit ka ng mga ebidensya. Sabi ni Chis Escudero, hindi po ito fishing expedition. At kanyang binigyan diin that these records will only be used to determine whether they support the allegations of unexplained wealth, assets, and business interests during Duterte's current term. Malinaw. Legal po yung pagbubukas sa bank records na ito. May batayan po yan. He also ruled that Mans Carpio's records may be examined because the law generally presumes that spouses share community property unless proven otherwise. May mga pumupuna kasi, ang pinupunto nila, bakit kasi pati kay Mans Carpio sisilipin ninyo? Bakit hindi na lang yung kay Sara Duterte yung silipin ninyo? Hindi po, sila po illegal na mag-asawa. Legal na mag-asawa, maganda yung term dito. Yung presumption po ng ating mga batas, yung mga spouses, yung mga mag-asawa, they share community property, kumbaga conjugal property yan. Ang pera ni Sara ay pera ni Mans, ang pera ni Mans ay pera ni Sara. So kinakailangan po ma-examine yan. So hindi po absuelto dito si Mans Carpio unless sinasabi po ng batas na sila po ipagkahiwalay ng property. Malinaw po yan, di ko alam kung paano lulusutan na naman ng mga dinis yan. Wait lang ha, may papakita ko sa inyo. Okay. Nakita ko itong art card eh. I-ready nyo na po ang 6.7 billion pesos na records ni Sara at ni Mans Carpio ay pinapautos po ng impeachment court. Ano po yung sakop na ito? Sige, review tayo ha. Covered po nito yung 6 billion pesos in covered and suspicious transactions under scrutiny. Ito po yung nire-report sa AMLC kapag ang transaction po ay 500,000 pataas lamang. Kapag ang transaction ay 300,000, 400,000, hindi po yan pasok sa 6.7 billion. Ano yung punto? Posible and definitely, mas mataas po sa 6.7 billion ang pinag-uusapan natin dito. Baka umabot po yan ng 10 billion pesos. Total transactions. Kasi nga, hindi na po kasama dyan yung 300,000, yung 400,000 ng mga transactions. Kasi po yung nire-report sa AMLC, tanging yung mga transactions lamang po na 500,000 pataas. Pero makikita na po natin ito. Defense objections rejected. Oy! Bank Secrecy Law, Data Privacy Act, AMLC, and Tax Confidentiality, not a bar. Kasi nga ni, maganda rin yung explanation dito ni Prosecutor Shell Joke, no? Exempted po yung impeachment cases dito sa mga pinagsasasabi ninyong Privacy Act,
dito sa Bank Secrecy Law, hindi po covered si Sara Duterte dito. Pasok din po dito yung 19 corporate entities ni Vance Carpio at ng Carpio Lawyers at ni Sara Duterte. Ang dami negosyo. Binabayaran kaya yung mga tax nito. Covered din po nito yung AMLC and BIR records to be submitted by July 30 in camera review to determine disclosure and use of trial. Aray ko po, sakit nito ha. Tapos na talaga ang boxing dito. Waging-wagi na tayo dito, ka-coffee. Actually, hindi ang prosecution ang nagwagi dito. Ang taong bayan po ang nagwagi dito. Kasi kung titingnan ninyo, hindi ito win ng prosecution. Mas malaki pa po ito sa pagkapanalo ng prosecution dahil nag-grant po yung kanilang motion. Victory nga ito ng ating konstitusyon. Kumbaga, pagwawagi ito ng saligang batas natin dahil nanaig po kung ano yung nakasulat sa saligang batas. Victory po ito ng bawat Pilipino na naghahangad ng katotohanan. Na deserve nila makita ano ba talaga yung katotohanan sa bilyones na pera ni Sara Duterte. Totoo ba yan o gawa-gawa lang yan para siraan si Sara Duterte? Naku po, aray ko talaga, oo. The impeachment court has affirmed that it will not decide this case in the dark. It will first examine the relevant evidence before rendering judgment. Correct. In fairness, sulit yung paghihintay natin kasi kung matatandaan ninyo, supposedly ng Friday pa yan not Friday, ng Wednesday pa yan, last week pa sana, dinesisyonan niya nila Chis Escudero. Yung motion na yan ng House of ng House Prosecution Panel, no? Yung isumpina yung mga dokumento na yan, supposedly last week pa yan. Tapos, they requested, some senators, hindi pa raw po nila nabasa yung kabuuan po ng memorandum, so they requested na i-delay yung decision until today nga, Monday. So, this worth it ka-coffee, yung naging decision dito ng impeachment court na talagang isumpina yan. Kasi, kung wala kang tinatago, di ba? Hayaan mong lumantad yung mga bank records na yan. Di ba? Kung wala kang tinatago, ang problema nga, meron. exciting. Kailan po yan? Antayin po natin yan, no? Sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. At magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.